Yung tropa ni Mon Samson nanonood sa Yeah, atin. good morning, Mon, salamat, kape-kape. ha. Ito na. Oo. Death Punta tayo. penalty para sa mga plunderers or mandarambong. Pag-usapan natin. Ano ang opinion dito ng grupo ho ng Volunteers Against Crime at saka andyan po sa kanilang pangalan yan Corruption. Yes. Matagal ng problema yan. Kailan ba yan matitigil? Kung meron na ho bang parusang bitay, pwede nang tumigil yan. Presidente ng VACC, Volunteers Against Crime and Corruption, nasa linya, si Sir Arsenio Boy Evangelista. Sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning Welcome. po, Sir Boy. Aga sa inyo, Double Weng. Maraming salamat again for having us to share our position, especially on this national issue, yung pagbabalik ng hatol na kamatayan. Ano po ang inyong yan. posisyon? Death penalty para sa mga plunderer, ang panukalan ni Senator Sa Bato de la Rosa. pandarambong. Ang position namin, for the longest time, nauna na kami dyan yung, kasi po, yung restoration of death penalty, especially sa plunder, for us, this is the mother of all crimes, no? Simply because the rich, the poor of the poorest is lahat tayo may ano dito, no? Tama. For us, yung restoration ng death penalty, anything that will weaponize, no, against our fight sa corruption, is most welcome sa amin. Number one, ang arguments mo namin dyan, peso stolen sa our treasury, kaban ng bayan, is a direct attack sa ating future economy at also sa national security. It is a big blow, no? Kasi nanganganak po yan ng maraming crime. So, reimpose ang hatol na kamatayan, ibalik for the plunderers, mandarambong, simply because ang pananaw po namin dito after summarizing, assessment, validation, na nasa survival mode tayo ngayon. Ano? Nasa breaking point po yung economy natin. So, this is about self-preservation Kasi nga, mabigat yung ginagawa nitong mga plunderers na to, no? That yung systematic they do it with widespread, with widespread, systematic, and with impunity. At doon tayo nagwo-worry, no? Kasi we need this kind of laws, mga batas to weaponize, no? Yung laban natin sa korupsyon. Sir Boy, sabi nyo, matagal nyo na, at kayo nga nagsisimula ho nito na itulak talaga yung death penalty para doon sa mga plunderer. Saan tayo nagkakaroon ng hadlang? At bakit ho hindi ito na i-push forward ba para maging isang ganap na batas? Although may parusang kamatayan, pero po ito ay itinigil nung naging Pangulo, si dating Pangulong Gloria Arroyo. Tama po yun. Ano? Nung pagpasok ng 2016, yun ang pangako ni PRR at that time, no? Yung reimposition, pagbabalik ng death penalty. During that time, nag-start na kami, we embrace that, no? As a tool to address no? Especially yung widespread illegal distribution ng illegal drugs. But alam namin magkakaroon ng resistance. Even na sinasabi namin, malinaw, ang plunder is the mother of all crimes. On the side pa nga, just in case ma-approve yan, binababa namin yung threshold, no? Kasi at the moment, yung batas is saying 50 million, no? 50 million yung threshold, opo. So, bakit death penalty? Bakit hatol na kamatayan? Remember, itong mga being accused of plunder, yung proceeds or yung fruit ng crime nila is running to dati millions, no? Now it's billions. You see, pag nakita natin buhay sila, even may conviction, with those billions, they can circumvent the law even nasa loob sila. Remember yung GCTA, good conduct time allowance, almost muntik nang nakalabas si Mayor Sanchez doon. When in fact, this law was designed, crafted for pag ang service of sentence mo, promulgation mo is 40 years in the absence of death penalty. Life, no? Reclusion perpetua. Sir Boy, So, ito lang. Ano ang tsansa na makalusot sa Kongreso ng panukalang ito?
lalo na ang impresyon ng publiko ay, paano gagawin niya ng mga mambabatas? Baka silang unang tamaan. Kaya nga po, no, again, number one po, nandiyan yung conflict of interest. Ang actually, ito nga, malinaw naman, sila talaga ang tina-target natin, ano? Simply because they are the ones getting the big piece of this loot or dirty money, no? Ang hirap, no? Paano ka tayong maglalabi sa halls of Congress and even sa Senate kung mismo sila yung mga perceived, no? To be part of this grand state-of-the-art robbery in broad daylight. Kaya nga magkakaroon ng resistance, but kaya nga ngayon, at the moment, panay shame campaign na lang tayo, Yes, no? Kahit paano, nakita natin na dyan yung breaking point natin. Pero, na, bukod doon, Sir Boy, na alam natin na malaking balakid yung interest ng mga politiko sa pagsulong ng panukalang batas na ito, paano natin gagamutin? Hindi ba dapat gamutin muna natin yung justice system? Ito matagal ng argumento ito laban sa death penalty, di ba, Sir Boy, na ang ganda ng panukala. Dahil halimbawa, karumal-dumal na krimen, karapat-dapat ang death penalty. Pero may question sa justice system, may nababayarang hukom. Totoo naman po yun. Sasabihin natin na parang cliché na yung ganito argumento, pero totoo eh. O matagal ang Hindi hustisya. ba? Or karapat-dapat, pero may pera, nakakalusot, nakakatakbo pa nga sa eleksyon. yung argument na po yan, tama po yan, but that was like 5 years ago, 10 years ago, when during that time, the criminal justice system is not really working on a very high percentage. I'll just give you an example. Noong 2016-27, dalawang USEC ng DOJ under Secretary Aguirre, they were charged and now presently nakakulong po sa Jubilibid Prison. One is Robles. Remember, yung nagbawas pa sila ng parang 100,000 para hindi abutin yung threshold. Opo. You can check that. So, based on that, merong conviction, merong jail time na ini-spend nila. So let us be positive that this time, because of you, media, vanguard, civil society, yung sa social media, nandyan tayo nanonood lahat. So, yung yung 5 pillars ng criminal justice now, I think is talagang So pwede, nakatutok. may pag-asa na lumusot. Alright. Pwede. Oo. Kaya nga yung conviction daw is very high. Citing that example, that was pero 50 million lang yun. Now, talagang iba na to talaga, running to trillions, no? Salamat. Sir Boy, sir, thank you sa magandang oras. discussion natin, magti-take to tayo sa issue ito, lalo na pag umusad na ito sa Kongreso. Andun sila, suportado itong panukala. Okay. Ibalik ang death penalty. Salamat, Sir Sir Boy. magandang Thank you. umaga ha. Thank you. Maraming salamat. Good morning Thank po. you. Good morning. Presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Sir Arsenio Boy, Evangelista, mga kapuso. O bueno. Hilingan, walang pinopro